But what we'd like to do, ito ng instruction sa atin, service space, being susay, kung iakyat natin ang pamasahe, hindi gaya ng dati, basta akyat lang, no? Kailangan may makita ang ating manakay na kagandahan naman sa serbisyo. Dapat may kaakibat na improvement sa serbisyo ang taas pasahe. Ito ang sinabi ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Attorney Vigor Mendoza II patungkol sa usapin ng pagkakaroon ng fare increase sa mga pampublikong sasakyan tulad ng jeepney. Ayon sa LTFRB, nararapat na masuklian ng mga driver at operator na magandang serbisyo ang pagpapatupad ng fare increase. Kaya to, may terminal ka, yung waiting area, so lahat yan pag-uusapan natin. Mas lalo na marami tayong grupo na nag-consolidate na pagsanay ng jeepney, no? So we'd like to go one step level, no? Ayusin yung kanilang pagtakbo, ayusin yung kanilang rota, pagandahin ng kanilang kita para sa ganoon, hindi lang para mabayaran nila yung kanilang utang, but more importantly, papaganda nila yung kanilang serbisyo. Dagdag pa ng LTFRB, bagamat may nauna na silang rekomendasyon, nagkakaroon pa rin nila ng pagbabago rito dahil sa paggalaw ng mga presyo ng mga produktong petrolyo. Matagal na ho namin pinasa yan. Yun na nga, nag-readjust tayo kahapon dahil nga sa 3 pisong bagsak ng ating crudo, no? And as I said, no, kung cost recovery lang, madali lang i-compute yan. But now we're doing one step higher, yung performance-based kung ito ang hihingin nating performance sa ating mga mananakay, ano naman ang pamasahe na karapat-dapat para sa kanila. Samantala, para naman sa jeepney driver na sina Armando Datu at Juanito Batad, naglalaro sa nasa 700 hanggang 1,000 pesos ang kita nila sa isang araw. Ngunit ang kita na para sana sa pamilya ay nababawasan, lalo kapag mayroong sira ang minamaneho nilang jeep. Sa kabila nito, nakahanda naman silang sumunod sa ipinapanukala ng LTFRB. Problem sa serbisyo na okay, pwede naman basta ayusin nga yung mga jeep namin para mapinturahan, baguhin din kasi sila din ang hindi ka rin nila i-restore pagka pagka may makita silang hindi maganda sa sakyan mo i-reject ka na nila, kaya wala ka rin, sunod na lang sa kanila. Kailangan maganda yung sasakyan, mga gulong, mga ayos, mga chassis para makasakay ng ayos yung pasahero. Hiling naman ni Pasang Mazda President Obet Martin, muling mapagkalooban na ang mga jeepney driver ng fuel subsidy. Na wag na yung $80 per barrel. Kung na ang halaga, bigyan na kami ng fuel subsidy. Pagkat sa ngayon, magkano? Hindi tayo inaabot ng $80 per barrel Hindi namin ma-enjoy itong fuel subsidy na ito. Although may budget para rito, pero yun nga, niintay ma-hit yung amount of $80 per barrel para ma-enjoy namin ang fuel subsidy. Para naman kay Piston National President Modi Floranda, dapat kasabay ng rollback sa produktong petrolyo ay bumaba na rin ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Kaya't maliit yung sinasabi nilang 290 na rollback. Bagamat makikita natin makakatulong makakatulong yan sa mga driver at mga operator. At lalo na makakatulong yan sa ating mga mamaya kung ikasalansabay na pagbaba din ng mga pangunahing mga bilihin at serbisyo sa ating mga mamamayan. Pero kung walang magaganap na pagbaba ng mga bilihin, ay walang halos sa yung rollback. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.